we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpuprotihiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Ngunya na holiday season, pigaandaman na ang pagdakol kan mga pasaherong mapuli sa mga probinsya. Katakod kay ni pigayan kami narnakan LTFRB ang mga bus company na maawot na magdagdag nin mga biyaheng bus na magkuananin special permit. May report si Chris Novello. 28 days na sana, Pasko na! Mantang paparani ang holiday season, piglalao manakan Bicol Central Station ang padigit-digit na pagrusokan mga biyahero, papuli sa Naga City gikan Metro Manila asin vice versa. Huli ka ini, padagos na pigin kami narkan LTFRB ang mga kumpanya ng bus na mag-apply ng special permit para sa dugang na biyahe sa peak season. Ang bus company na ini sa nasabing terminal, may mga advance booking na subuot kung kaya naghagad na ng special permit sa ahensya. May mga special permit na rin kami na 30 units. Sa buong Bicol lang yan. Pero yung mga daily trips namin, 21 north and southbound, bali 42 units. Hasta sa Disyembre 1 na sana kaya susug si LTFRB, bukas ang aplikasyon sa special permit na nagpuon ka Nobyembre 17. Magiging epektibo ang special permit na ini puon Disyembre 23, 2023 hasta Enero 4, 2024. LTO-ORCR, Valid Personal Passenger Accident Policy, as in Board Resolution o Secretary Certificate can authorize signatory ang makinakaipuhan sa aplikasyon kan special permit. Dakulang tabang subot ang dagdag ng mga bus na ini sa mga pasaherong dahil nakabook nin biyahe, huli kan dakul ng mga pasahero. Ang advice ko, unyang pa na siguro, magtaga inquire na sila sa mga bus company para makapag early booking. So siguro si mga pasahero antabay na para makapabook ng amay. Ninhuli sa piglalaomang dagmag na pasahero, nagkukunisir naman ng lakdangan mga otoridad nga ng urong pa mapahigot ang seguridad sa terminal. Pinalakas uli natin yung mga natin sa terminals. Yung daw dati na yan meron, kaya lang ni-revitalize natin. Ebanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pigtutulod ngunyan kan COMELEC na paraon ang listahan kan mga botante pagkatapos kan midterm election sa 2025. Ang planong re-registration, preparasyon subuot para sa gigibuhon na pirilian sa 2028. Ang detalye kan baretang iyan iyahatod live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, makalis ang midterm election sa 2025, piglalaoman na by 2026, back to zero ang listahan kan mga botante sa nasyon. Hurot kaya ngunyan kan Commission on Elections na malinigan ang voters list asin mahali na ang mga diin naman dapat kaibanan pa duman sa listahan asin ang nahihiling nindang solusyon para digdi magparehistro liwat ang nasa 68 million na mga botanteng Pilipino. Kung sususugon ang lay, sa maabot na taong 2028 ang schedule kan sunod na presidential elections o ang pirilian para sa haralangkaw na posisyon kan gobyerno. Enot namang piglatag kan Commission on Elections na makakamaray kung antes paman ang pirilian, liwat na magparehistro ang nasa 68 million na mga botante sa bilog na nasyon. Wala po tayo intelligence report, wala po tayo mga anomalya na nadidinig. Kaya lang po, lahat na po kasi ng eleksyon natin, laging nawawala yung pangalan sa listahan. Para masettle once and for all yung issue na iyan, pinakamaganda po siguro magparehistro tayo ng bago. Piguhurot ngunyan kan komisyon na magbilog asin magpasar ninlian kongreso na matugot kan paggilid kan dating listahan asin isagibuliwat ang voters registration sa bilog na voting population sa maabot na 2026. Ang 47 anyos na si Marisa kan bago ladyo bula. Nagserbiso buot na poll watcher kan nakalihis na barangay asin SK elections asin basado sa iyang obserbasyon, mas makakamaray talaga kung mapakaray asin ma-update ang listahan kan mga botante.
kasi parang nalalabuan ako, ma'am. May nakakabilang pa yung magadan na. Gusto ko yung mabago, ma'am. Para malinig baga. Kung sa abala, makakaulang talaga ang liwat na pagpaparehistro. Mapila na naman inhalawig asin maasikaso kan mga rekisito. Sigun kitatay Edmundo, mantang magayon ang obheto kan nasambitan ng lakdang. Dapat na planuhon na marayan pagsagibo kaini asin matawan man ninhalawig na panahon. Bakong sarong aldaw lang sa sarong barangay, dapat mga tulong aldaw, harap kaya. Kung magpalawigon ninda ang deadline? Yan, palawigon. Bakong itong sararuan lang. Tama, surusuan talaga yan. Tapos perwisyo kan mga lalo na digdi sa muya, ang mga tao, puros nasa umaan trabaho, mapiperwisyo man yun. Plano kan COMELEC na maggamit ng Automated Biometrics Identification System kung sa 10 fingerprints na ang irerehistro, kabali naman ang facial recognition asin iris verification. Di naman subuot kaipuhan na magpuli kan mga nagtatrabaho o nag-aadal sa Metro Manila nganing makaparehistro. Initially, Kate, sarong bulan sana ang target kan COMELEC para sa gigibuho na re-registration sa 2026. Kung hihilingon ta, puro halawig na panahon pa antes ini-implementar. Kaya anhagad man kan mga botante, pag-isipan asin pag-adalan ininin marhay kan Commission on Elections, lalo na ang sistemang gigibuho ninda. Magkaigwanin bastanteng oras o panahon, tanganing makumpleto man giraray asin gabos na mga na voting population makaparehistro man giraray. Asin masiguro man na safe ang gabos na personal information na itatao kan lambang saro sa mga ini. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Liwat na may mangyayaring paghiro sa presyo sa kada litro kan mga produktong petrolyo sa aga. 30 centavos hasta 65 centavos per liter ang magiging aumento sa diesel asin kerosene. Mantang mayo manin paghiro sa gasolina sa 30 centavos per liter. Resulta subot ini kan pag-ina sa produksyon kan oil producer sa Kinaban. Susog sa datos kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kan huring oil price adjustments kan Nobyembre 21, uminabot na sa 12 pesos and 30 centavos per liter ang year-to-date increase sa gasolina. 5 pesos and 70 centavos per liter naman sa diesel, mantang 1.09 pesos per liter sa kerosene. Sa tahaw kan mga pag-uuran, duwang kasulo ang nagbungkara sa Banwanin, Pili, Camarines Sur kan weekend. Mantang sa Sorsogon, nasulo man ang porsyon kan session hall kan Huban LGU. Si Jessica Kalinog para sa detalye. Kasabay kan pagbagsakan oran kan Sabado, an pagbagsak man kan mga manok-manok o an pirang piglayog na porsyon kan nasusulong residensya sa Upper Zone 6 Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Pasado 1:30 nin hapon, kan may apod sa Pili Fire Station an insidente. Makalihis ang 13 minutos na ideklarar na ining fire out. Alagad nagwalat nin po kumas o menos 150,000 pesos na kabilogang danyo sa natumtum na harong. Ang nahiling mi duman na pwedeng naging cause itong napabayaan na kandila. So, base duman sa reistorya, may kandila da kaya duman na winalat na naglalaad. Tapos siyaon siya duman sa may sala, may sopa. So, light, ordinary combustible materials, madali talaga siyang magdakula ang kalayo. Basagan na, kuya! Mayong tao. Day pa man tapos sa pagresponde sa kasulo sa Upper Zone 6, nakaresibeliwat nin apod ang Pili Fire Station tapit sa saro pang kasulo na nagbungkara sa Barangay San Isidro. Yaon sa loob kan mismong residensya nagkarabaan kalayo. Ang mga pwede pang maisalbar na gamit, pahidali man napigluwas kan mga residente. Saro sa pigiling nakaw sa kainian nawalat na nakasaksak na appliances sa sarong kwarto na puro papel, alagad padagos pa ining pigkukumpirmar. Nasa 250,000 pesos ang kantidad nin danyos na pigwalat kan insidente. Kabali man sa nakadamay ang nakaparadang motor asin kotse. Day po talaga assurance na porkit nag-uuran, day na posibleng magkasulo. Ang kasulo day taaram kung no rin pwede siyang mangyari. Anytime, anywhere, maski anong klase ang panahon na igwa kita, pwede yan mangyari. Sa Huban Sorsogon, ang laog kan session hall kan sangguni ang bayan ang nadanyaran kan kasulo na sigun sa Huban Fire Station. Posibleng electrical ignition ang nagin kausa. Fire out na inikan maabutan kan mga bumbero. Pagpasok kami ng session hall, damage po yung yung sa windows, then
May may mga appliance po na nasunog din po. Like yung aircon po. Then yung may electric fan din nadamay po din sa loob ng station hall. Padagos man ang pagirumdum kan mga otoridad na antes maghali sa harong o opisina, syertohon na mayong nawalat na nakasaksak na gamit. Aning maibitaran na magresulta sa kasulo. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong truck ang nahulog sa dagat sa Codon Port sa San Andres, Catanduanes. Napag-anamang pigmamaneho ang truck kan sarong baguhan na driver na nagpupurbarkuta ng magmaniobra sa rampa kan pier. Alagad huli sa pikiting dalan, nabutasan kan driver ang clutch na nagresulta sa pag-arangkada kan bihikulo hasta sa mahulog sa kadagatan. Maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. Sa tabang kan crane na ihawa sa ang bihikulo sa dagat, alagad na pag-aramang naraot pa ang irarum kan truck huli sa pagtama kaini sa concrete barrier kan pier. Pagirumduman kan mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho urog ng sunod-sunod subuot ang naitatala na aksidente sa saindang banwaan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. LTFRB nanindugan na hasta December 31 na sana ang pag-consolidate o pagbilog nin kooperatiba kan mga tradisyonal na jeep. Nagkapirang jeepney driver na napurbaran na ang modern jeepney, mas pabor na subuot ngunyan sa modernisasyon. Si Chris Novello para sa detalye. Duwang transport group na sa Naga City at may mga unit asin nagbabiyahe ng modern jeepney. Sa Rospirang bulan na pagbiyahe kan modernong hari ng kalsada. Makusog na subuot ang ridership sa nasabing lunadan. Mas gusto ng mga bata sa naka-aircon sila kaya mas pinipili kong hindi sa modern na sumakay. Kasi minsan matagal pag sa traditional nainitan ng mga bata. Mas komportable na digdi ang pasahero kaysa doon sa digdi sa traditional. Alagad sa ibong kaini na iman mali kaya ni Abdon na dating driver ng traditional jeepney namang hinayang sa sayang dating kinikita kan boundary system pa. Naging kuya na lang aldawan. Itong traditional boundaryhan. Kumbaga pag naka-timing man yung pasahero, medyo mas maray-maray man ang kita duman. Aminado man ang pamayokan sa rong transport group sa syudad na may mga nag-aalangan pa talaga sa consolidation program kan gobyerno. Iimbitaran ko sinda na magkasararo na po kami. Ini pong December 31, dahil pa po aram kung ano talaga ang kaabutan. Katakod kay ni, non-negotiable susog sa gobyerno ang deadline kan PUV consolidation o pagbilog ng kooperatiba kan mga tradisyonal na jeepney. Kasabay man kay ni ang deadline kan provisional authority para makabiyahe ang mga tradisyonal na jeepney mantang nadadanay ang PUV consolidation. Nilinaw man kan LTFRB asin Magnificent 7 o grupo kan mga darakulang transport group sa nasyon no sa lamenteng deadline sana kan PUV consolidation asin provisional authority ang mangyayari sa katapusan kan taon asin may ipapautob na face out kan mga tradisyonal na jeepney. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong nagbabadya na raot nin panahon o bagyo na posibleng makaapektar sa nasyon sigun sa pag-asa. Alagad padagos na maging alerto huli sa tsansa nin pag-uran sa pirang lugar. Makakaapektar sa nasyon ang duros amihan asin easterlies. Ang amihan iyuan malipot asin alang na duros gikan sa Siberia o mainland China. Mantang ang easterlies naman ang mainit asin humid na duros gikan sa kadagatang Pasipiko. Apara sa duwang weather systems, posible man ang localized thunderstorms sa pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin warak-warak na pag-uuran sa Camarines Provinces, Catanduanes, Sorsogon, asin Albay. Posible man ang uran sa iba pang parte kan Luzon, maging sa pirang lugar sa Visayas, asin Mindanao.
Nagkapirang lugar sa Camarines Sur ang pigbaha kan weekend huli sa makusog na pag-uran. Sa probinsya nin Camarines Norte, dakul na mga umahan ang naapektaran kan pirang aldaw na pag-uuran. Danyos na winalat kan maraot na panahon sa sektor kan agrikultura, pigaaram na kan Department of Agriculture. May report si Chris Novelo. Ninhuli sa namati ang mga pag-uran kausa kan shear line pirang lugar sa Camarines Sur ang binha kan Sabado, Nobyembre 25. Binaha sa mga banuan kan Ragay, Sipokot, Calabanga asin Libmanan. Ang water level sa mga salog ay medyo nagbababa naman. Sa mga banuan man kan Tinambak asin Goa, ninhuli sa paglawag kan tubig ba sa campsite. Inibakwar kan mga otoridad na nasa 300 na Boy Scout participants. Maswerteng may man nakulugan sa insidente. Mantang sa banuan ning Ragay, 14,000 na apektadong households ang nakaresebe ng relief goods hali sa gobyerno. Nasa 10,000 ang naapektarang pamilya sa probinsya huli kan mga pag-uuran ka nakaaging weekend. Pirang spillway man na nagsupay ang tubig kung sa inapektaran ang mga umahan. Sa ngunyan, inaarampakan mga otoridad ang kabilag ang danyo sa agrikultura na winalat kan mga pag-uuran sa probinsya. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Dismayado ang Interagency Task Force on Environmental Protection. Makalis madiskubre ang subuot mga illegal quarry operation sa manlain-lain na lugar sa probinsya nin Camarines Norte. Sa mga video nakuha kan Governor Special Action Group na iprinisinta sa ginibong pagtiripon kan mga otoridad, may hiling ang illegal extraction kan aggregates asin ang patagong pagpupuslit kan mga truck gikan sa extraction sites. Yaon man ang illegal na pagkuanin mga baybay kan sarong contractor na nagbubugtak nin river control project sa parte kan Barangay Bakiad asin Santa Cruz sa Banwaan nin Labo. Huli kay ni nagkondusir nin joint inspection ang mga otoridad alagad mayo ni nadakop sa lugar. Sigun sa DPWH, malinaw sa patakaran na bawal ang extraction o quarry. 10 metro ang rayo sa government structure, mantang 1 kilometro naman na rayo sa sarong tulay. Huli kay ni pigpapahidali na kan provincial government ang pagbilog nin sarupang unit na matutok sa nasambitan ng issue. Sarong male green sea turtle ang napadpad sa baybayon kan Barangay Bagasbas sa Daet, Camarines Norte. Nanotaran ini kan pirang residenteng namamasyar sa lugar na tulos man na naghagad nin asistensya sa mga personahe kan Municipal Environment and Natural Resources Office asin PNP. Nakipagkoordinar man ang Menro sa DENR tanganing mahiling ang sitwasyon kan pawikan asin maaraman kun kaipuhang ibalik ini sa dagat o ikustudiya muna. Sigun sa pamayukan Menro Daet na si Dr. Rolando Pagirigan, posibleng nadara sa may baybayon kan makukusog na ukol ang pawikan na may 89 cm na laba asin 67 cm na lapad. May sadit man ining lugad sa mata, alagad na sa marhay na kondisyon na, kaya tulos man na pigbutasan. Pagirumdum kan mga otoridad sa publiko na enkasong makahiling nin mga siring na hayop, tulos ining ipaabot sa sainda asin dai ini paghiruon, kulugan o gadanon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mantang nagkukondusir nin pagpapatrolya kan nakaaging aldaw sa parte kan Barangay Kararayan, Naga City, naaktuhan kan kabuhan kan Police Station 6 kan Naga City Police Office ang tulong lalaking igwa subuot nin kaduda-dudang hiro. Kan niranihan ini kan mga otoridad, duminulag subuot ang nasambitan ng mga persona pasiring sa manlain-lain na direksyon. Nadakop kan mga otoridad ang saro kung sa inakua sa posisyon kay ni ang tulong sako na may 4 na makina nin aircon. Pigkakarkulong nasa 3,000 pesos ang kantidad kan nasambitan ng gamit na pigtutubudang hinabon kan mga sospek sa sarong junk shop.
Na-identifikar na kan mga otoridad ang duwang iba pa na nahampangunyan sa kasong theft. Yung po nga niya ang anutangon yan, ang prevalent crime sa area is crimes against property, kaya po labo-labo ang programa laban sa mga organing kriminal na nangyari. Haros 15 minutong riribayanin putok nin Badil ang naitala sa pagultanan kan pirang personahe kan 9th Infantry Battalion kan Philippine Armies asin pigtutubudang mga miyembro kan CTG sa Sitio Abuyog, Barangay Macogon, Labo, Camarines Norte. Ini matapos na magresponde ang tropa kan gobyerno sa impormasyon dapit sa subuot presensya nin mga armadong grupo sa lugar. Matapos ang bakbakan na recover sa lugar, ang man iba-ibang war materials siring kan M16 rifle, caliber 22 rifle, mga M16 magazine, M14 magazine, cellphone, backpack na may personal na kagamitan, 20 meters electric wire, radyo, asin mga subversibong dokumento. Mayo mang naitala na nalugadan o nagadan sa lado kan mga soldados, mantang pigaaram pa kun may nadanyaran sa lado kan CTG. Sa pambabadil na puli ang pagsitar kan sarong lalaki sa saiyang kabarangay na subuot iligal na nagsasanggot ninyog sa lugar. Sigun sa Goa Municipal Police Station, tenant sa daga ang biktima. Alagad pigkiklaim man kan suspetsado na siya ang tenant digdi. Pasado alas 3 nin hapon kan Nobyembre 22, kan suguon kan may sadiri kan daga ang biktima na papunduhon ng sospek na magkarit o magsanggot ninyog nin hulita bako nindang pagsasadiri ang lugar. Kan sabihan ini kan biktima, dumanaman nagpuanin airgun ang sospek asin dagos ng binadil sa payo ang biktima. Nakalikay man ang biktima alagad nagdapli sa ang bala sa may parte kan sa iyang talinga. Sa presente padagos pang pigahanap ang nakadulag na suspetsado. Pigpepreparar naman kan hepatura ang kasong frustrated homicide asin violation kan election gun ban na isusunod kontra digdi. Mayo na nin buhay kan madukayan ang sarong 56 anyos na lalaki sa laog kan pigaarkilahan kaining apartment sa Matuninong Interior Zone 6 kan Barangay San Francisco, Naga City, Kasuudma. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, mismong ang may sadiri kan apartment ang nakadiskubre sa mayo na nin buhay na lawas kan lalaki na napag-araman na sarong security asin Tagalagunoy, Camarines Sur. Pigtutubudang inatake sa puso ang biktima kung kaya mayo man na nahihiling na foul play ang mga otoridad sa insidente. Accordingly naman dun sa initial investigation, meron talaga siyang sakit, though hindi siya nagpapatingin. And then yung isa naman, accordingly nakita ng live-in partner na nakahahang. Mga sensitibong issue sa sosyedad naging sentro kan mga pigprodusir na short films kan nagkapirang estudyante kan Camarines Norte State College. May istorya si Don Jimenez. Bako sa nang kaaraman na sintalento kan mga estudyante ang tampok sa ikukondusir na short film festival sa Camarines Norte State College kundi maginan sa indang kakayanan sa pagtukar ng mga sensitibong issue sa sosyedad. Anom na halipot na mga pelikula ang pigprodusir kan mga 3rd year as in 4th year students kan Sociology Department na minatukar kan interpersonal violence asin iba pang klase nin panaabuso, maraot na aspeto kan social media, pagsakit na pinagaagihan kan mga miyembro kan LGBTQIA+ community asin iba pa. Ang pananakit po sa ibang tao ay ginagawa ng isang tao sa maraming dahilan. At yun po ang nag-inspire sa amin o ang nag-motivate sa amin para gawin ang kwentong yun. Para bigyan po ng kwento kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng bawat pananakit ng isang tao. Ang internet ay hindi lamang nagagamit sa magagandang paraan dahil may mga masasahol din po itong parang parte or aspeto na kailangan nating pagbigyan ng pansin. Obheto subot kaini na magiyahan ang publiko urug na ang hovenes na magkaigwan ng pagkaaram sa mga nangyayaring negatibo sa realidad. Madaming mga nakatagong realidad sa mga pang-araw-araw nating nakikita. Ang layunin namin magkaroon ng awareness sa lahat ng mga tao para at least sa maliit na bagay nakakapagsimula kami ng pagliliyab ng pagbabago sa mga tao.
apera sa mapupurot na leksyon sa mga pelikula, an mga madalan makakatabang man sa pagtipon kan departamento nin pondo sa pagbakal nin kagamitan kan mga estudyante. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Nagkulay orange ang Battle of Legazpi Monument sa Legazpi City. Sa subot ining pagpapahiling kan Department of Tourism Bicol kan sa indang pakikisumaro sa 18 diyas na kampanyang tapuson ang violence against women. Kulay kahelman ang ginagamit kan bilog na kinaban como simbolismo kan maliwanag asin maugmang futuro na libre sa bayolensya kontra kababaihan asin kakaakian. Nagkaigwaman in Pledge of Commitment ang mga empleyado na wakasan na ang violence against women urog na ang pagpuon ka nangyayaring extremism. Pigtawang doon man sa programa na kaipuhang irespeto asin tauwanin importansya ang mga kababaihan huli sa dakulang kontribusyon ninda sa pamilya, ekonomiya asin bilog na sosyedad. Mantang paparanin na ang holiday season, nagdadakul naman ang mga pasyara na tampok an man iba-ibang klase ning Christmas decors. Sa Virac, Catanduanes, igwang pigbuksan na Christmas Village na patok urog na sa kaakian. Igwang Instagrammable Christmas houses o booth digdi na may man iba-ibang tema, siringkan Candyland, Three Kings, Nativity, Paskong Pinoy, Elf Village, asin iba pa. May play areas pa ang kada booth para sa mga aking gustong magkawat. Bukas ang Christmas Village bako sana para sa mga kaakian, kundi maging sa mga young at heart na gustong i-enjoy ang Pasko. Mayong entrance fee digdi asin bukas puon alas 6 nin banggi hasta alas 10 nin banggi. Mga kapuso, 28 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.